kapatid, tayo'y tumayo. Ama naming Diyos, Yahuwah. Dumating na ang oras ng aming pagsamba po sa iyo. Inihanda namin ang aming mga sarili. Inaalay namin ang oras na ito para sa iyo. Sapagkat ikaw ay aming Diyos. Ikaw ang aming paglilingkuran. Ama, salamat ng marami sa mga pagkakataong ganito ay totoong biyaya para sa amin. Binibigyan mo kami ng pagkakataon. Binibigyan mo kami ng mga ministro. Binibigyan mo kami ng mga salita mo upang pakainin ang aming mga kaluluwa. Upang kami lumakas. Upang magpatuloy sa paglilingkod po sa iyo. Ama, gaya ng aming inawit po sa iyo, hinaharap ka namin ng aming puso. Hinaharap ka namin ng aming kaluluwa. Pag ikaw ay hindi namin nararanasan, kami ay nalulungkot. Kami ay naliligaw. Sa oras na ito, Ama, hinihingin namin sa iyo. Dalawin mo sana ang aming pagsamba. Dalawin mo ang bawat pamilya. Dalawin mo ang bawat sambahayan. Hindi ka namin inuutusan, Ama. Kami lang dumadalangin sa iyo. Kami nagmamakaawa sapagkat sa magulong sanlibutan ito, kung minsan kami ay nadamay, kung minsan kami naghihina, kung minsan kami nawawal ng pag-asa. Salamat sa pagkakataong ito. Bigyan mo kami ng pag-asa. Dagdagan mo ang aming pananampalataya. Kami magpatuloy sa paglingkod po sa iyo. Dala namin sa oras na ito ang aming handog para sa iyo, Ama. Hindi upang bayaran namin aming kaligtasan. Amang inahandog ito sa iyo upang ito'y magamit sa iyong katotohanan. Magamit sa paglaganap. Magamit sa pagpatuloy na aming mapagsamba upang sa amin ang maliligaw. Paspasan mo ang aming hanap buhay. Alam namin ang mundong ito'y pahirap ng pahirap. Huwag mo sanang idamay ang iyong mga anak. Bigyan mo kami ng masagana.
Magamit namin ito sa paglilingkod po sa iyo. Pagpatuloy din na pagtulong sa aming mga kapatid na nangangailangan. Sa aming pagsamba, pagpalain mo, ang basbasan mo ang aming kapatid na gagamitin mong kasangkapan. Tuman ka sana sa kanyang puso, sa kanyang bibig. Inilalantad niya ang iyong katotohanan. Ito'y may sulat, ay salik sa aming mga puso. Ito yung aming maglakaran. Ito ang aming tanglaw at ilaw sa aming paglakbay sa mundong ito. Dalawin mo sana ang bawat isa sa amin. Yakapin mo ang bawat isa sa amin, Ama. Bawat sambahayan kasama ang aming mga anak. Pag kami nakakaramdam ng iyong kapangyarihan, kami po ay lumalakas. Magpapatuloy kami sa aming landas. Pagkod po sa iyo. Patawad po sa aming magawang pagkukulang. Sa aming magawang pagkakamali. Kailan man hindi namin gagamitin ang masamang sa iyo, Ama. Kung minsan lamang kami nadadaig. Ngunit hindi kami nagbibigay ng mga excuse po sa iyo. Hindi kami nagbibigay ng anumang alibay. Ang aming hindi lamang sa iyo, patawad po. At maging dapatin mo kami sa pagsambang ito. Tatanggapin mo ang aming pagsamba. Tatanggapin mo po ang bawat isa sa amin. Panginoon namin Diyos, dinadalangin din namin sa iyo ang aming mga kapatid na naghihina. Mga kapatid na may karamdaman. Ang aming mga kapatid na may sakit. Ang may mga kapatid namin na dinaliil. Ama naming Diyos, ikaw lang aming pag-asa. Ikaw ang may hawak ng aming buhay. Aming hiningi sa iyo, Ama, dagdagan mo ba kami ng panahon? Kung maaari, idagdag mo, Ama, hanggang sa araw na aming pagsalubong sa iyong bugtong na anak. Hindi ka namin inuutusan, Ama. Kami lamang ay humingi ng tulong sa asawa sa iyo. Ngunit kung ano yung kalooban, Ama, kami sasabit at kami sasanggapin namin. Sa mga ito ang aming pagsunod sa iyong banal na harapan. Ama naming Diyos, hiningi rin namin sa iyo, mga kapatid, na biktima ng religious persecution. Aming mga kapatid na nagtatago. Ang mga kapatid na nagsasuffer, o Panginoon. Ama naming Diyos, bantayan mo po sila. Bigyan mo sila ng iyong company. Bigyan mo sila ng solution, O Father, upang sila ay makapagpatuloy. Sila ay matagumpay pagsunod sa iyo. Ano man ang mangyari sa aming buhay. Lubos ang aming pananampalataya. Lubos ang aming pag-asa. Samahan mo kami sa aming pagsamba. Ibubuhos mo ang iyong masaganang pagpapala sa bawat isa sa amin. Sa aming sambahayan, sa aming mga anak. Ang lahat na ito aming hinihingi sa ngalan ng aming tagapagligtas, Yahushua Amasiya. Amen. Aral ng ating kaligtasan, o nawayan ng tingin, ihayag na may kagalakan ang mga naiyahuman. Magsinawin ng pagpupuri sa pag-ibig ng Ama. Iyan unanan niya ang Panginoon Yahushua. At ngayon natin nilalaman ang pangalan ng Yahushua. Pagkat sa sinan upang siya ay Mga magulang at mga mahal na kapatid, atin po na pag-ukulan ng ating pong atensyon
ang ating pong gagawing pag-aaral ng mga salita ng Diyos sapagkat ito po ay lubhang napakahalaga, lalo na po sa panahong ito ng mundo na patuloy sa kanyang paglapit doon, pagbagsak ng mundo at paglapit sa kanyang kawakasan. Alam ninyo, sa gaya ng ating napag-aralan na, mga kapatid, ang pagdating ng Kristo para sa kanyang mga alagad ay anumang oras pwedeng mangyari na. Sabi nga, sa pagtunog ng huling trumpeta, ayon po doon sa Tesalonica 4:16 hanggang 17. Pero yung second coming ng ating Panginoong Yahushua, bago pa po mangyari po yon, ay may mga magaganap na mga mauuna na mga pangyayari na ito'y ating makikita. Na kapag ating nakikita ay isa lang ibinabadya nito, na ang pagdating ng Kristo bilang ikalawa, na yan po ay makikita ng lahat ng tao. Pati na yung mga taong nagpahirap sa kanya, katumbas, yung mga taong magpahanggang ngayon ay nire-reject siya. May mga signs po yun. Mga palatandaan po yun. Katulad ng palatandaan sa langit. Ayon sa Lucas 21, may mga palatandaang sa Mateo 24:14, lalaganap ang ebanghelyo at pag nakarating sa iba't ibang bansa, ay malapit na ang pagparitong ikalawa ng Kristo. Ang mga paglindol na yan, ay karaniwan na po. Lalong lumalala at lalong nagiging madalas. Yan ay nakasulat sa Lucas 2:11. Ang mga peste at saka kahirapan at kagutom ay patuloy din po na nagaganap yan. Digmaan, hindi maampat-ampat at hindi mapigil-pigil ng kung sino pa mang ibig na magkaroon ng kawakasan na. Yung mga digmaan na yan, pero lalo po na tumitindi sa panahon po natin. At ang isa pa nga po na lalong dapat nating pansinin ay ang paglago at pagdami ng mga tao na gumagawa ng kasamaan at ang kanilang pag-ibig sa Diyos ay manlalamig. Yan pong katotohanan yan ang magdadala sa atin para atin pong pag-aralan ang paksang ang panawagan sa atin ng Diyos na ipagpauna ang espiritual na kapakanan ng pamilya upang makasama sa rapture. Kaya kung meron tayong dapat na pagtuunan ng pansin, mga kapatid, ay ang ating sambahayan. Igagayak natin ang ating pamilya. Ito'y paghahanda, mga kapatid, sapagkat hindi natin alam kung kailan at kung sa anong pagkakataon darating ang Kristo para sa kanyang mga alagad. Kaya dapat talagang paghandaan ito, mga kapatid. Sa patuloy na paglago ng kasamaan, ano po ang panawagan ng Diyos sa atin na dapat po nating bigyang halaga. Huwag nating bibiruin ito at huwag nating sasabing, matagal na po na nadidinig ko po yan. Pero hindi pa po siya dumadating. Mga kapatid, ang nagpapasya para ang Kristo po, una, ay isugo niya para sa rapture sa mga alagad niyang tunay, ang Diyos po ang mag-uutos nun. Pati na rin ang kanyang ikalawang pagparito, ang sabi nga, walang nakakaalam. O kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak o ang Kristo, kundi ang Ama lamang. Kaya kumot ang Ama lamang ang nakakaalam. Ano ang dapat gawin din natin? Paghandaan natin. Di po ba? Kaya itong sabi ng Biblia, sa paglago ng kasamaan ngayon, paglamig ng pag-ibig ng tao sa Diyos, at ang tao ay sumusunod na sa ibang paraan ng paglilingkod na ang akala nila'y para pa sa Diyos yun, pero iba na pala ang kanilang ginagawang paglilingkod. Hindi na sa Diyos, na hindi nila namamalayan. Pakinggan ninyo itong unang mga talata sa pag-aaral natin. Sa Efeso, ganito nakasulat. Ganito po sa 5:17 o 15 hanggang 17. Kaya mag-ingat kayo.
kung paano kayo namumuhay. Huwag kayong mamuhay tulad ng mga mangmang, kundi tulad ng marurunong na nakakaalam ng kalooban ng Diyos. Huwag ninyong sayangin ang panahon nyo. Gamitin nyo ito sa paggawa ng mabuti dahil maraming gumagawa ng kasamaan sa panahong ito. Totoo naman po yan eh. Noong panahon ng mga apostol hanggang lalo na nga sa panahon natin, maraming gumagawa ng kasamaan. Kaya ang sabi sa 17, huwag kayong magpakamangmang, kundi alamin nyo kung ano ang kalooban ng Panginoon na gawin ninyo sa paglago ng kasamaan. Pagdami ng mga taong nagbabalak na wasakin ang kanyang kapwa-tao, wasakin ang bansa ng may bansa. Anong dapat na gawin natin bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Yahushua? Ang sabi, mag-ingat kayo. Ano yung paraan ng pag-iingat na sinasabi ng Apostol Pablo? Sa paraan ng ating pamumuhay. Paano po yun? Huwag tayong maging mangmang. Anong mangmang? Kulang sa kaalaman. Anong dapat? Maging marunong. Paano makikilala ang marunong? Alam ang kalooban ng Diyos. Paano malalaman ang kalooban ng Diyos? Pakinggan, magbasa, suriin, at manalangin sa Ama para tayo po ay bigyan niya ng kaloobang galing sa Kanya. Hindi kalooban ng tao. Di po ba? Ano pa sabi? Huwag niyong sayangin ang panahon niyo. Ang abayo kasi nag-aaksaya ng panahon sa mga bagay na hindi tama. Saan natin dapat gamitin ang ating panahon sa paggawa ng mabuti? Kaya kung mayroon man tayo dapat na pinaplano, ang ating planuhin, anong dapat kong gawin bukas na mabuti sa aking pamilya, sa aking kapwa, sa iba't ibang taong nangangailangan ng tulong. Yan ay mabuti. Na yan po ang dapat nating iniisip sa araw-araw. Huwag kayong wikang maging mangmang, kundi alamin ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon na gawin ninyo. Kaya mga kapatid, dapat talagang nagsisiyasa tayo, lalo na po sa panahon natin ngayon na maraming mga mangangaral po ang nagkalat, di po ba? At ang ginagamit naman po, Biblia. Kaya kung hindi tayo magsusuri talaga, ay tayo, baka tayo mailigaw nila. Di po ba? Kaya ang sabi, gumawa ng mabuti. Ano itong mga mabuting ito na binabanggit ng Biblia? Sapagkat may mabuti sa akin na masama para sa iba. Mayroong mabuti sa standard ng tao. Pero ano itong mabuting ito? Pakinggan natin na dapat nating gawin. Ito po sa Roma. Ganito nakasulat. Pero sa kabila nito, banal pa rin ang kautusan. Ang bawat utos nito ay banal, matuwid at mabuti. Nangangahulugan ba ng mabuting bagay pang siyang nagdulot sa akin ng kamatayan? Aba, hindi. Ang kasalanan ang siyang nagdulot nito. Ginamit ng kasalanan ng kautusan na isang mabuting bagay para ako'y mahatulan ng kamatayan. At dahil dito, nalaman ko kung gaano talaga kasama ang kasalanan. Ang opposite ng mabuti, kasamaan eh. Ang kasalanan, masama. Di po ba? Kailangan gumawa tayo ng mabuti. Ano yung mabuti? Yung kautusan ng ating Panginoon Diyos. Kaya mga mahal na kapatid, ito po suggestion lamang, ano po? Hindi naman tayo nag-aatas o nag-uutos. Actually, lahat tayo inuutusan ng Diyos. Di po ba? Kaya tayo ay dapat po mayroong isinasaalang-alang. Ano yung ating isinasaalang-alang? Ang paggawa po ng mabuti. Lalo na po sa panahon natin ngayon, mga mahal na kapatid. Ngayon, kung tayo gagawa ng mabuti, gaanong paggawa ang dapat nating gawin? Na yun ang hinahanap ng Diyos sa atin. Pakinggan po natin sa mga ngaral. Ganito nakasulat. Gawin mo ng buo mong makakaya ang iyong ginagawa dahil wala ng trabaho roon sa lugar ng mga patay na patutunguhan mo. Wala ng pagpaplano roon. Wala ring kaalaman at karunungan. Ano ang sabi ng Biblia? Kailan tayo gagawa ng mabuti?
Ang sabi, gawin mo ng buong makakaya ang ginagawa dahil wala ng trabaho roon sa lugar ng mga patay na patutunguhan mo. Wala ng plano, pagpaplano roon, pagpatay ka na. Wala ring kaalaman na at karunungan pagpatay ng tao. Kaya habang may buhay ang tao, may pagkakataon na gumawa ng mabuti, mga kapatid. Kaya inuulit namin, kung mayroon man po tayong pinaplano, ang ating planuhin po, ikabubuti ng kapwa natin. Kung mayroon man tayong nasa isip, huwag nating pag-isipan ng masama ang ating kapwa. Di po ba, mga kapatid? Mas maganda yung malinis yung ating konsensya. Maaring may nakikita ho tayo na mga ibang mga tao na parang lumilihis doon sa mga aral ng Diyos. Wala tayong karapatang humatol pa rin po, mga kapatid. Siguro ang atin lamang magagawa, Ama, maawa ka po na sana itong mga taong ito ay matuto naman sanang siyasatin ang gusto mo at maging kasama namin sa pagsunod sa kalooban mo. Di po ba? Ganyan ang ating kalooban. Hindi tayo mapaghatol. Manapa, atin pong ipinapanalangin sila. Kaya habang tayo may pagkakataon pa po, mga kapatid, buong kaya nating gawin ang ipinagagawa ng Ama na ayon po sa ating binasa, gumawa po ng mabuti. Ano? Kailangan gawin po natin yon. Walang katumbas po ang pagtulong sa kapwa na wala ho tayong ini-expect na tayo po ay kanilang gantihan ng mabuti sa ating ginawa sa kanila. Mas mabuti po yung gumawa tayo ng mabuti sa kapwa at bahala na ang Diyos sa atin. Di po ba, mga mahal na kapatid? Bakit po, mga kapatid, ang mundong ito sa kabila ng mga magagandang plano ng mga taong nasa gobyerno, maging mga pagtuturo ng iba't ibang mga tao sa mga iba't ibang organized religion, patuloy pa rin sa pagsama. Pakinggan natin itong nakasulat sa aklat ng Isayas. Atin pong basahin ito, mga kapatid. At ganito po ang ating mababasa sa talatang ito. Unawain po natin ito, mga kapatid, at ating dadahan-dahanin ang pagbasa nito. Ito ho nakasulat. Ang mundo'y dinungisan ng mga mamamayan nito dahil hindi nila sinunod ang kautusan ng Diyos at ang kanyang mga tuntunin. Nilabag nila ang walang hanggang kasunduan ng Diyos sa kanila. Kaya isusumpa ng Diyos ang mundo at mananagot ang mga mamamayan nito dahil sa kanilang mga kasalanan. Susunugin sila at iilan lang ang matitira. Kaya nararapat ding purihin ng mga tao sa silangan at sa mga lugar na malapit sa dagat si Yahuwah, ang Diyos ng Israel. Maririnig ang awitan kahit sa ang dako ng mundo. Purihin ang matuwid na Diyos. Pero nakakaawa ko, ako'y nanghihina sapagkat patuloy ang pagtataksil ng mga taong taksil. Bakit sa kabila ng mga magagandang plataporma de gobyerno ng mga taong inihalal at ang mga pagtuturo ng iba't ibang mga leader ng relihiyon sa mga tinatawag nating organized religion ay patuloy ang pagsama ng mundo? Sabi ng Biblia, ang mundo'y dinungisan ng mga mamamayan nito. Abay, isipin ninyo nang lalangin ng Diyos ang mundo. Napakaganda ng paraiso. Yun na yun. Yun ang lugar na ang tao, katulad ni Adan at Eva, anuman ang gawin nila, gutom sila, nauuhaw sila, naroon na po, supplied by God. Halaman na ng Eden, Garden of Eden. Isipin niyo, pero ano po nangyari doon sa magandang lugar na doon dinala ng Diyos ang tao na nandoon na lahat ng kailangan nila? Dinungisan po ng taunang tao, nina Adan at Eva, sa paanong paraan? Abay, hindi ho nila sinunod ang kautusan ng Diyos at ang kanyang mga tuntunin. Hindi ba ganyan din ngayon ang nangyayari sa panahon natin? Kaya mula nung panahon nila Adan at Eva, sapagkat sila'y lumabag sa kalooban ng Diyos, sa utos ng Diyos, hanggang sa panahon po natin, lalong lumalala. Di ho ba? Maraming mga tao, hindi lang ilan. Gaano karami ang mga ateo, ayaw maniwala sa Diyos. Mga agnostiko, nag-aanilangan, may Diyos ba o wala? Di ho ba? Gaano karaming mga tao
ng kanilang dinidyos ay ang kayamanan, ang kanilang pinaglilingkuran ng karangalan nila, ang kanilang status quo, ang kanilang binibigyang halaga at halos sinasamba na ang leader nila. Ang dami niyan. Kaya tingnan ninyo ang mga organized religions, ang kanila pong mga balang araw, leader nila ay nagiging mas mataas pang pagtingin nila kaysa Panginoong Yahushua. Di ho ba? Maging sa Diyos eh. Yun ang kanilang mga kinikilalang Diyos. Katulad sa bansa na hindi nila kinikilala ang Diyos, mga komunista. Ang kanilang dinidiyos yung leader nila. Ano man ang iutos ng leader nila, yun ang sinusunod nila. Ano yun? Dinudungisan ng tao ang mundo dahil po sa kasamaan nila at bunga ng paglabag sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Alam ninyo, kung ating babasahin po sa ibang talata ng Biblia, ang tinutukoy o ibig sabihin sa ibang salin ng Biblia, ang tinutukoy diyan sa 16, maririnig ang awitan kahit sa dako. Purihin ang matuwid na Diyos. Ayun ang tama. Purihin ang matuwid na Diyos. Sino ang matuwid na Diyos? Ang ating Diyos na si Yahuwah. Pero ang sabi ng propeta Isaias, nakakaawa ko. Ako'y nanghihina sapagkat patuloy ang pagtataksil ng mga taong taksil. Yan ay tumutukoy pagka ating binasa sa silangan, sa mga pulo ng dagat, sa mga wakas ng lupa, may gagawing pagtataksil. Ang mga leader ng relihiyon diyan, ang pupurihin nila hindi ng pangalan ng Panginoon Diyos, ang awitan nila hindi ng Diyos na si Yahuwah, kundi ang kanilang leader na at yun ang kanilang susundin. Hindi ba't pagtataksil sa Diyos yun? Masakit man pakinggan, pero yan ang totoo. Yan po dahilan. Pagtalikod sa Panginoon Diyos, pagtataksil sa Panginoon Diyos, kaya ang mundo'y patuloy sa kanyang pagsama, patuloy sa kanyang pagbagsak. Mga kapatid, ano ang utos ng Diyos sa kanyang mga pinirang, mga tinawag, at mula sa mga tinawag ay meron siyang mga ibinukod, pinili, para maiwasan natin at wag tayo, sabi nga sa panalangin kanina, wag tayong madamay sa pagsama ng mundo at sa galit ng Diyos. Pakinggan natin, ganito po nakasulat sa aklat ng Mikas. Ganito po mababasa natin. Sumagot ang isang Israelita, ano ang ihahandog ko kay Yahuwah ang Diyos sa langit? Kapag sasamba ako sa Kanya, mag-aalay ba ako ng guya bilang handog na sinusunog? Matutuwa kaya si Yahuwah kung hahandugan ko siya ng libu-libong tupa at nag-uumapaw na langis? Ihahandog ko ba sa Kanya ang panganay kong anak bilang kabayaran sa aking mga kasalanan? Sumagot si Mikas, tinuruan tayo ni Yahuwah kung ano ang mabuti. At ito ang nais niyang gawin natin. Gawin natin ang matuwid. Pairalin natin ang pagkamaawain sa iba at buong pagpapakumbabang sumunod sa Diyos. Alam niyo, ito'y tagpo ng isa sa mga Israelita ay nagtanong sa lingkod ng Diyos. Ang sabi niya sa lingkod ng Diyos ano ang ihahandog ko kay Yahuwah? Mag-aalay ba ako ng guya na susunugin? Matutuwa kaya ang Panginoon Diyos sa handog na gagawin kong libu-libong tupa at nag-uumapaw na langis? Alam niyo, ang mga langis na mahalaga katulad sa panahon natin din ngayon Ihahandog ko ba sa Kanya ang panganay kong anak bilang kabayaran sa aking mga kasalanan? Ano ito? Ito ay pananalita ng taong ibig niya na siya'y pagindabatin ng Panginoon Diyos. Ito'y pangungusap at tanong ng tao na ibig niya na siya po'y kalugdan ng Panginoon Diyos. Pero ang sagot magitan ng propetang Mikas, sumagot si Mikas, tinuruan tayo. Hindi niya sinabing tinuruan kayo. Kundi ang sabi, tinuruan tayo. Kaya si Mikas na propeta, kasama ang sarili niya, tinuruan tayo. Hindi katulad ng mga sinasabit sistema ng pagtuturo ng iba ngayon na ang sabi, tinuruan kayo. Hinihiling kong pagpalaing kayo. Hinihiling ko na kayo iligtas ng Diyos. Paano ka? Hindi ka kasama? Pero dito si propeta na ito Sumagot si Mikas,
tinuruan tayo ni Yahuwah kung ano ang mabuti. At ito ang nais niyang gawin natin. Gawin natin ang matuwid, pairalin natin ang pagkamaawain at buong pagpapakumbaba sumunod sa Diyos. Mga kapatid, sa mga ilang mga talatang naunang nabasa natin, isa lang ang tinig na ating nadidinig, tayo sumunod sa Diyos. Siyasatin natin, mga kapatid, kung ganon, kung ang ating sinusunod ay ang Diyos. Mga kapatid, huwag po tayong palilinlang sa mga mangangaral. Kasama na po kami. Pagka kami po ay nagsasalita at nangangaral, suriin din po ninyo kami. Kasama kami sa dapat niyong suriin. Bakit? Sapagkat ang tao ay pwedeng magkamali. Ang masama dyan, alam mo nang mali, ay patuloy mo pa rin ituturo. Di po ba? Alam mo na hindi na dapat pairalin ang 10% na paghahandog. Alam mo na hindi na dapat pairalin ang pangingili ng Sabat. Alam mo na hindi na dapat na pairalin sa panahong natin ngayon na messianic period of time na tayo ang mga pag-aalay at pagngingili ng mga kapistahan na bawat kapistahan ay may handog. Alam mo yon, pero itinuturo mo para ikay magkamal ng salapi. Aba, ay mananagot ka sa Diyos niyan. Bakit? Hindi ka utusan ng Diyos yan eh. Anong tawag ng Diyos sa mga tao na sumunod sa Kristo, pero ang kanilang nasa isipan ay ipilit pa rin yung utos ni Moises? Judaizers po yan. Mga Judaizers, mag-ingat kayo sa ganyang mga tao. Dito sa iglesia ni Yahushua, kung mayroong mga abuloy tuwing pagsamba, tapos, wala na. Anong kapikapistahan na yan? Ang mga kapistahan ay umaanino sa ating Panginoong Yahushua. Dumating na ang ating Panginoong Yahushua. Ano ang utos niya? Na itong iniutos din at ipinagpatuloy ipangaral ng mga apostol. Tuwing pagtitipon ninyo, huwag niyong kalimutan ang paggawa ng mabuti at pag-aabuloy. Tuwing pagsamba. Wala na yung mga tipon construction, tipon para sa, wala nang katapusan eh. Tanging handugan, special handugan. Bakit? May special pa. O lingap sa mamamayan na wala namang transparency. Kung napunta nga doon sa lingap talaga ang pera nyo, di ho ba? Walang transparency. Pag walang transparency, mayroon pong magaganap diyan, pera po yan eh. Ang kwarta ay dadaling ka, tutuksin ka niyan eh. Kaya yung iba, ang dinidyos nila, pera eh. Kaya meron niyang dito sa Amerika, isang boksingero, na inilalatag niya yung dolyares niya eh. Pinakikita niya. Kaya ang sinasamba niya na kwarta niya na eh. Di ho ba? Hindi ganon ang dapat sa tao. Lalo na sa atin na mga nakaunawa na po sa ng mga aral ng Diyos na ating pong natanggap sa tulong at awa ng Espiritu Santo. Higit po na dapat tayong gumawa ng mabuti at maging makadiyos. Sumunod ng buong pagpapakumbaba, mga kapatid. Maging maawain tayo sa kapwa. Ganyan ang mga damdamin ng kay Yahushua. Maawain, sumusunod na may kababaang loob. Mga kapatid, tayong mga magulang, may tungkulin ba tayo na dapat nating gampanan? Ito ho, pakinggan po natin ito. Next slide. Ganito ho ang ating mababasa, mga kapatid. Magiging mabuti kang lingkod ni Kristo Yahushua o ng Kristo Yahushua kung ituturo mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito. Ito'y pahayag ni Apostol Pablo kay Timoteo. Nang sabi niya, magiging mabuti kang lingkod ng Kristo Yahushua kung ituturo mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito. Ano ba yon? Ito, at sa pagtuturo mo sa kanila, lalago ka rin sa pamamagitan ng mga katotohanan ng pananampalataya natin at sa tunay na aral na sinusunod mo. Napapansin niyo ba yon? At sa tunay na aral na sinusunod mo, sabi niya kay Timoteo. Bakit? May hindi tunay na aral eh. Tunay na aral pa ba yung pag hindi ka nakatala sa talaan ng iglesia, hindi matatala ang pangalan mo sa langit? Tunay ba yon? Inimbentong aral lang yon para lang makontrol ang mga miyembro.
Kaya natakot na takot sila, baka kami maalis sa talaan eh. Pag naalis kami sa talaan dito sa aming iglesyang ito mawawala na rin yung aming pangalan sa talaan sa langit. Sino may sabi sa iyo nun? Ba't ka naniwala na lang? Hindi ka man na nagsusuri. Anong dapat mong masuri? Aba, grabe ang kapangyarihan. Nino? Nitong nagtatala. Sino daw ang pwede magtala? Pamamahala nila. Pag itinala ka ng kanilang pamamahala rito, itatala ka ng Diyos. Aba, sumunod ang Diyos sa kanya. Itinala ko rito sa lupa, itala mo dyan sa langit. Sabi niya sa Diyos. Binura ko rito sa lupa, tiniwalag ko sa lupa, burahin mo rin dyan sa langit. Ba, ang Diyos pang sumusunod, ano? Saan mo mababasa yon? Kaya ang sabi ni Pablo, lalago ka rin, sabi niya kay Timoteo, sa pamamagitan ng mga katotohanan ng pananampalataya natin at sa tunay na aral na sinusunod mo. Kaya dapat talaga tunay. Di ba? Tunay ang aral na ating sinusunod. Huwag mong pag-aksayahan ng panahon ng mga walang kabuluhang alamat na sabi-sabi lang ng matatanda. Yung kwento, di ba? Nagpakita daw yung anghel. Doon sa leader, ang sabi ng anghel, nakahanda na ba ang iglesia? Ang isa pa, pawisan na pawisan daw yung kasalukuyang si chairman na yan. At ang sabi bakit pawisan na pawisan? May nakausap daw. Ayaw natin kung sino yung nakausap niya. Nakagayak na bang iglesia? Kwento. Sabi-sabi. Di ba? Huwag natin paniniwalaan yon. Kaya nga may Biblia. Ito, sa halip, sanayin mo sa kabanalan ang sarili mo. Yung kabanalan. Paano tayo mababanal? Ano ba yung banal? Ang aral ng Diyos ay banal, mabuti, matuwid. Pag sinabing banal, holy, itumutukoy po yan sa makadiyos na paraan ng pamumuhay. Ano pa? Sapagkat kung may mabuting na idudulot, ang pagsasanay natin sa katawan, may mas mabuting maidudulot. Ang pagsasanay sa kabanalan, sa lahat ng bagay, hindi lang sa buhay na ito, kundi maging sa buhay na darating. Kaya pagka nagsanay tayo, nag-ehersisyo, may pakinabang po katawan natin dun eh. Di ho ba? Exercise. Di lalo pag nagsanay tayo sa kabanalan. Bakit? May mas mabuting maidudulot. Ang pagsasanay sa kabanalan sa lahat ng bagay, hindi lang sa buhay na ito, kundi maging sa buhay na darating. Kaya may kinalaman ang pagsasanay sa kabanalan sa buhay na darating. Mga kapatid, hindi ko sinasabing banal ako. Hindi ko sinasabing ako po ay perfecto. Walang perfecto po rito sa atin. Nagkakasala ho tayo. Pero yung kasalanan, hindi natin sinasadya. Hindi pinagpaplanuhan. Pagka mayroong tukso at nasa harapan natin, iwasan natin. Di ba mga kapatid? Masanay tayo sa kabanalan. Huwag tayong masanay po sa paggawa ng bagay na karumal-dumal sa harap ng Diyos. Kaya yung mga anak natin, mga apo, may kani-kanya silang iPhone o di ba, cellphone. Dapat nating subaybayan din yun mga kapatid. Baka yung mga anak natin at mga apo kung ano sana sila na bahagi ng telepono ng kanilang iPhone pumupunta, na yan ay kasangkapang mabuti rin yan Pero nagiging kasangkapan din ng diablo po yan Di ba? Ito pa sa 9. Totoo ang kasabihang ito at dapat tanggapin at paniwalaan ng lahat. At ito ang dahilan kung bakit nagsisikap at nagtitiyaga tayo sa pagtuturo sa mga tao. Dahil umaasa tayo sa Diyos na buhay, na siyang tagapagligtas ng lahat ng tao, lalo na ng mga mananampalataya. Napapansin ba nyo ang sabi po dyan, mga kapatid? Ito dahilan, bakit nagtisisikap, nagtitiyaga tayo sa pagtuturo, sabi ni Pablo, sa mga tao. Kaya sa pagtuturo, kailangan tiyaga. Sa pagtuturo, kailangan sikap. Sa panig ng mga ministro o nagtuturo. Pero dapat ang ituro, totoo. Yung totoong aral na nasa Biblia, mga kapatid. Pagka ang aral na itinuturo sa inyo ay hindi na sa Diyos, layasan natin ang samahan na yan. Bakit? Kailangan tamang aral ang ating sinusunod. Ano sabi sa Diyos? Ito ang dahilan. Nagtitiyaga at nagsisikap sa pagtuturo sa mga tao dahil umaasa tayo sa Diyos na buhay. Si Yahuwah, na siyang tagapagligtas ng lahat ng tao, lalo na ng mga mananampalataya. Kaya,
Alam niyo, mga kapatid, ang talagang tagapagligtas, si Yahuwah, gumagamit siya ng mga tao para magturo ng aral niya sa ikaliligtas ng mga nakikinig. Sa panahon natin, ang Panginoong Yahushua, sa panahon natin, Messianic period of time, siyang dakilang sugo sa lahat ng panahon. Mga kapatid, siyang dakilang propeta. Ngayon, bago siya umakyat, mayroon siyang pinaghabilinan at mayroon siyang mga ibinukod na mga tao na yun ang magpapatuloy sa pagtataguyod ng aral niya, yung ministry ng Kristo. Kaya sabi ni Pablo, ang aral ko'y hindi akin. Sabi ng Panginoon Yahushua, ang aral ko'y hindi akin, kundi doon sa nagsugo sa akin. Maging si Pablo man, may sinabi, di ba? Ito ang wikang aking ipinangangaral sa inyo ay hindi aral ng tao. Nakita ninyo? Sapagkat siya'y natuto sa pamamagitan ng revelation sa kanya ng ating Panginoong Yahushua. Kaya ang itinuturo ay tama. Ang itinuturo ng mga apostol, aral ng Kristo, na yun ang aral ng Panginoon Diyos. Kaya mahalaga po talaga na tayo nagsisiyasat. Kaya una, ang mga magulang, tayo sa ating mga sarili, dapat tayo po mauna na gumawa ng kabanalan. At saka ipasa po natin yan sa ating mga anak, mga apo. Habang tayo tumatanda. Ang mga bagay na panglupa, pansamantala lang po yan. Bigyan mo ng regalo ang apo mo, anak mo nakangiti. Pero paglipas ng panahon, naluluma po yan. Nagiging, sabi nga, ang mga bagay na nagbigay sa atin ng kasiyahan, darating ang panahon, hindi na tayo masaya. Bakit? Pagsasawaan na natin yan. Ganyan po ang tao eh. Di ho ba? Wala na yon. Sa umpisa lang yon. Masaya. Pero balang araw, habang tumatagal ang panahon, lumalakad, tumatakbong panahon, nawawala ng pagpapalaga sa isang bagay. Pero pag nasanay sa kabanalan, ang kabanalan ng ating nakasanayan, ang siyang magdudulot sa atin ng mas mabuting hinaharap. Sapagkat ang ating hinaharap, kaligtasan. Hindi naman tong mundo ang ating tahanan, mga kapatid. Di po ba, mga kapatid? Kaya ano ang panawagan ng Diyos sa mga magulang para tayo'y makasama sa ating inaasahan na kaligtasan? Ito, pakinggan natin dito po sa Kawikaan. Ito nakasulat. Ituro sa bata ang tamang pag-uugali at hindi niya ito malilimutan hanggang sa kanyang pagtanda. Ang taong may pangunawa ay umiiwas kung may panganib, ngunit ang hangal ay sumusuong sa panganib, kaya napapahamak. Ang paggalang sa Panginoon at pagpapakumbaba ay magdudulot sa iyo ng mahabang buhay, kayamanan at karangalan. Lumalakad ang taong masama sa daang matinik at may mga patibong. Ang nag-iingat sa sarili, umiiwas sa daang yon. Pinaniniwalaan ng mangmang ang lahat ng kanyang napapakinggan, ngunit ang taong marunong umunawa ay pinag-iisipan ang kanyang napakinggan. Mga kapatid, ano po ang dapat nating maintindihan lalo ng mga magulang? Una, ituro sa mga batang tamang pag-uugali. Kaya para maging effective tayo sa pagtuturo sa ating mga anak, tayo mismo ang makakitaan ng magandang pag-uugali. Sapagkat ang mga bata nang ipanganak ay nagde-develop yung kanilang pag-iisip kung anong nadidinig sa atin, natatandaan nila, nagre-register sa isip nila at utak nila yon. Kung anong nakikita nila sa pamamagitan ng kanilang mata, nagre-register sa isipan din nila. Kaya may tinatawag tayong like father, like son, like father, like son, like daughter, like mother, etc., etc. Bakit? Kung ano yung nakikita sa magulang, yun ang malamang sa gayahin ng anak. Kaya ang dapat makita sa atin, mabuting pag-uugali. Di ba? Ako ba, mabuti ugali ko? Sabi ng kapatid. Kayo ho nakakaalam. Ako nakakaalam. Para maging mabuti, ibatay natin sa kalooban ng Diyos. Di po ba, mga kapatid? Anong halaga pagkang mga anak natin, naturuan natin ng mabuti at tamang pag-uugali? Hindi nila malilimutan yon. Sila'y tatanda na yun ay dala-dala nila. Kaya pagka ang magulang ay namatay, talagang malungkot ang mga anak din at mga apo. Bakit? Ang tatay ko, ang lolo ko, ang lola ko,
ang nanay ko nung sila'y buhay pa, tinuruan kami kasi ng magandang ugali. Isipin niyo. Kaya kung lumuluha man ang mga apo natin sa pagpanaw ng mga lolo nila o mga anak natin sa pagpanaw ng mga magulang nila, dahil sa natuto sila ng magandang ugali, di ba? Mga kapatid, wala ang wikang katumbas ang kabaitan ng tatay ko, ng nanay ko. Hinubog kami sa mabuting pag-uugali. Ang taong may pangunawa, ang sabi diyan umiiwas sa panganib Pero yung mga mangmang ay sumusuong pa sa panganib. Di ba? Ano ang sabi pa? Na yun ang dapat na ituro sa mga anak. Ang paggalang sa Panginoon. Kaya mga kapatid, ang paggalang sa Panginoon. Ang iba, alam nyo, tagapagturo pa, pagka ating binabanggit Panginoong Yahuwah, pinagtatawanan tayo, mga kapatid. Sana sila naman ay, bago po sila magtawa, magsuri sila. Nang sabi, huwag niyong lapastanganin ang pangalan ng Panginoon. Ang Yahuwah, ginagawa nilang Yahuwah-wawa, ginaganon nila Anong magagawa ng Yahuwah ninyo? Ginaganon nila Kaya pagka nababasa ko yun sa Facebook, maging sa YouTube awa ang naghahari sa atin Di ba? Awa Bakit? Sapagkat kanila pong dinidisrespect ang Panginoon. Yan ay isang bagay na hindi dapat gawin. Paglapastangan sa Panginoon. Di ba? Ang sabi pa dyan sa 15 sa Kawikaan, Kapitulo 14, pinaniniwalaan ng mangmang ang lahat ng kanyang napapakinggan. Yan ang gullible, kung tawagin natin. Ganyan tayo noon, nung tayo po ay kasama pa nung mga taong iniwan tayo. Sumama sila sa leader nila. Nung nandun pa tayo, sama-sama pa tayo roon, lahat ng sasabihin nila sa tribuna, ating paniniwalaan. Anong tawag doon sa English? Gullible. Ano dapat? Ngunit, ang taong marunong umunawa ay pinag-iisipan ang kanyang napakinggan. Yun ang dapat. Marunong umunawa, pinag-iisipan ang kanyang napapakinggan. Pinag-iisipan niya. Isipin nyo, hinihiling ko sa Diyos na kayo'y basbasan. Ibig kong kayo'y maligtas, ang sabi ng leader nila. Nakatunga nga yung kapatid, lumuluha pa. Bakit talagang gustong-gusto niya kaming maligtas? Hindi man niyang naitanong, ikaw, hindi mo gustong maligtas? Ba't ang sabi mo, gustong-gusto ko kayong maligtas? Ikaw po, ayaw mo maligtas? Ba't hindi mo sinasama sarili mo? Yung mga sumasamba, palibasa, hindi na inuunawa ang napapakinggan. Mangmang kasi. Hindi naman masama yung mangmang na baka sabi nila nagmumura tayo. Pati yung tanga, hindi naman masama pag sinabing tanga katumbas mangmang, kulang sa kaalaman. At bali ba, kung kulang ka sa kaalaman, ang sabi sa Osias, mapapahamak ang aking bayan dahil sa kakulangan ng kaalaman. Ama namin, nasa langit ka, sambay nawa ang pangalan mo. Binanggit mo yung Ama, titulo yun. Ano pangalan niya? Sambay nawa ang pangalan mo. Ano nga pangalan niya? Ang sabi, sambay ng pangalan mo dapat alamin mo yung pangalan. Hanggang ngayon maya-maya, darating na ang Kristo Rapture. Maya-maya, darating na yung kanyang second coming. Hindi mo pa rin alam ang pangalan ng Diyos. Bakit? Hindi kasi nakikinig hindi nagsusuri. Kung ano na lang yung ituturo ng kanilang tagapangaral, okay na raw yun. Bakit? Sapagkat ang salita ng Diyos ang wikay, nakalihim sa hiwaga. Sino lang nakakaalam? Sa inyo ipinagkaloob. Sino daw yung inyo? Sila daw yon. Kaya huwag kayo magbasa. Sa amin lang kayo makinig. Ayun nga ang ginawa ng mga miyembro. Ayun, nailigaw. Pero tayo, hindi ganon. Nakikinig tayo nang tayo pinili na. Iniwan nila tayo. Tayo nagpatuloy. Habang tayo nagpapatuloy sa paninindigan, napakakaunting labi ay ipinagkakaloob ng Diyos ang kasaganaan ng kanyang karunungan. Nalaman natin ng maraming bagay na hindi alam ng mga tao, grupo ng mga tao na umiwan sa atin. Di ba mga kapatid? Ano ang mahalagang bagay? Kapag kang mga anak natin, mga apo,
Naturuan natin po na magandang pag-uugali, paggalang sa Diyos, pagsunod sa tunay na aral ng Diyos. Ito po nakasulat, aklat ng Salmo 71:5-6. Ganito nakasulat, ating pong pakinggan mga kapatid. Next slide, sa Salmo, kayo ang aking pag-asa. Sabi ni David, O Panginoon Diyos, mula nung ako'y bata pa, nagtiwala na ako sa inyo. Mula nang ako'y isilang, kasama na kita at ako'y inyong iniingatan. Pupuring ko kayo magpakailanman. Mga kapatid, gaano kahalaga kapag mula sa pagkabata, tinuruan ng magulang ang kanyang mga anak ng paggalang sa Diyos, pagtulong sa kapwa, mapagpakumbaba, at siya'y masunurin sa kalooban ng Ama. Sabi ni David, kayo ang aking pag-asa. Kanino niya tinutukoy ang salitang kayo? Si kanino niya pinatutungkol yun? Sa Diyos. Hindi ba ganyan din ang panalangin natin? Katulad ng panalangin ng kapatid natin kanina, na ang Diyos ang ating pag-asa sa ating kinalalagyang mundo. Mula nung ako ang wika'y bata pa, nagtiwala na ako sa inyo. Bata pa si David, nagtiwala na siya sa Diyos. Kaya mula sa pagkabata hanggang sa paglaki, pagka ang pagtitiwalay nagumpisa mula sa pagkabata hanggang sa pagtanda, mula nang ako'y isilang, sabi ni David, kasama na kita at ako'y inyong iniingatan. Pupuring ko kayo magpakailanman. Pupuring ko kayo magpakailanman. Yan si David. Hindi ba yan ang dapat natin ding ituro sa ating sarili at sa ating mga anak at mga apo? Di ba mga kapatid, ang pagpupuri sa Diyos? Kaya itong si Josue, nang sila po ay hindi pa man, ika nga, nakakarating doon sa lupang pangako, buhay pa noon, kasama si Moises, ay kanila nang itinuro sa kanila na ito ang dapat nyong gawin pagdating nyo doon sa lupaing ipamamana sa inyo sa Diyos. Sapagkat ang marami noon ay sumasamba sa mga Diyos-Diyusan. Pati na rin ang ibang mga Israelita ay natuksong sumamba sa hindi tunay na Diyos na. Kanila nang tinalikuran at pinagtaksilan si Yahuwah. Pero ang sabi po nitong si Josue, pero ako at ang aking pamilya, o ang aking sambahayan, maglilingkod kami sa Diyos. Sa Diyos kami maglilingkod. Yan din ang tinig na dapat na madinig sa ating pamilya, mga kapatid. Sa Diyos kami pupuri. Hindi kami susunod sa leader ng relihiyon. Ang aming susundin ay ang Diyos. Sa paraang aming sinusuri, ang aming mga sinusunod bago namin sundin. Kung ito nga'y utos ng Diyos o hindi. Mga kapatid, sa bahaging ito ng ating buhay, mahalaga lalo na tayo po'y maging malapit sa Diyos. Anumang oras kasi, pwede tayong mamatay, pwedeng dumating ang rapture, pwedeng dumating ang ikalawang pagparito ng Kristo. Kaya mga kapatid, tayo inaakit ng leksyong ito sa patuloy na paghahanda, mga kapatid. Ang pag-asa natin minsan, nanghihina tayo kapag tayo ay dinaratnan din ng mga pagsubok sa buhay. Totoo yun. Minsan tayo ay hindi natin ipinakikita sa ating mga mahal sa buhay ang ating pagluha, baka panghinaan ng loob. Kaya doon, sa ating sasakyan siguro, doon tayo lumuluha. Habang nagmamaneho, doon tayo sumisigaw sa Ama at nananalangin ng ating mga daing sa Kanya, mga ating mga dalahin sa buhay. Di po ba? Kaya ang sabi po, dito sa Deuteronomio, kaugnay ng ating tanong na ano pa ang dapat itanim sa isip natin at anong dapat isaalang-alang natin habang tayo naglalakbay, mga kapatid. Ito, pakinggan po natin sa Deuteronomio 4:9. Ito nakasulat, mga kapatid. Ating basahin, pero mag-ingat kayo. Huwag ninyong kalilimutan ang mga bagay na inyong nakita na ginawa ni Yahuwah. Kailangang manatili ito sa inyong mga puso habang nabubuhay kayo. Sabihin ninyo ito sa inyong mga anak at mga apo. Ito'y tagpo. Israelita ito. Kausap sila ni Moises. Ang utos ng Diyos kay Moises parating sa Israel, mag-ingat kayo. Huwag niyong kalimutan ang mga bagay na nakita ninyo. Mga himalang ginawa ng Diyos
Anong sabi? Kailangang manatili ito sa inyong mga puso habang nabubuhay kayo. Sabihin ninyo ito sa inyong mga anak at mga apo. Kaya yung history, yung kasaysayan natin, karanasan natin, ikwento natin sa ating mga anak at mga apo. Marami tayong maikukwento. Opo. Ang sabi, alalahanin ninyo ang araw na tumayo kayo sa harap ni Yahuwah na inyong Diyos sa bundok ng Sinai, kung saan sinabi niya sa akin, tipunin mo ang mga mamamayan sa aking presensya para makinig sa aking mga salita upang matuto silang gumalang sa akin habang nabubuhay pa sila at para maituro nila ito sa kanilang mga anak. Kaya tamang-tama lang ang paksa natin. Panawagan ng Diyos sa atin, mga magulang, na atin po na pangunahan, alagaan ang ating pamilya sa pagsunod sa Diyos para tayo makasama sa pagpapalain ng Ama. Napakarami tayong karanasan. Ang sabi, sabihin nyo sa inyong mga anak at mga apo, alalahanin ninyong mga araw na tumayo kayo sa harap ng Diyos. Huwag niyong kalimutan ang mga bagay na ginawa ng Diyos sa inyo. Mga kapatid, marami tayong maibibida sa ating mga anak. Di po ba, mga kapatid? Marami tayong karanasan. Ilang beses na tayo nasuong sa panganib, pero tayo mismo nagtaka, ba't nabuhay pa tayo? Ako lang bilang isa, maaaring kayo, marami din po kayo maikukwento na karanasan. Pero tayo mismo nagtataka, bakit tayo nakaligtas? Kamay ng Diyos yun na hindi natin nakikita. Yun ang pag-ibig at ang pagdamay ng Diyos sa atin. Meron tayong mga anak. Sa amin, nangyari na rin po yan, mga kapatid. Sa destino nung kami nandoon pa, nung tayo kasama pa ng mga taong iniwan tayo sa paglilingkod sa Diyos. Nasa ministeryo kami. Malayo ang destino. Nagkasakit ang isang anak. Na halos mamatay-matay. Inihandog namin sa Diyos yun. Inihandog namin sa Diyos. Pinaumagahan, nagising siya, masiglang katawan. Ano lamang ang ibig sabihin po nun? Dinidinig ng Ama ang ating pong panawagan sa Kanya. Pag wala na tayong magawa, sa Diyos tayo dumudulog. Sa Kanya tayo lumalapit. Sa Kanya tayo nagmamakaawa. Ilang pagkakataon na tayo dumanas ng iba't ibang mga hilal sa buhay. Pero tayo kinukup-kup ng Ama. Akala natin tayo po'y mapapariwara na. Pero hanggang ngayon, binubuhay pa tayo ng Ama. Purihin natin ang Diyos. Huwag nating kalilimutan ng Diyos, mga kapatid. Tumayo kayo at tayo po'y mananalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat po sa iyo sa mga katotohanang itinuturo mo po sa amin. Inihiling namin sa iyo na kami iyong basbasan. Pagpalain mo kami na bigyan kami ng takot sa iyo. Banal na takot lalo na sa panahong ito na aming nilalakbayan. Panahong napakapanganib na at panahon ng maraming mga tao. Lumihis na sa pagsunod sa iyo. Ang aming pong tanging hinihiling, Ama. Huwag mo pong iiwanan kami. Maging ang aming mga anak, ang aming mga apo, pag wala na kami, Ama. Pakitulungan mo sila at basbasan. Kaawaan mo po sila sa araw-araw na sa aming pong ginagawang paglalakbay, Panginoon, ay patuloy kaming magtiwala sa iyo. Huwag kaming mawala ng pag-asa sa kahirap at karamdaman na aming nararanasan at kalumbayan. Sa iyo kami dudulog at magmamakaawa. Maawa ka po sa bawat isa sa amin. Basbasan mo po ang iyong mga anak. Tulungan mo kami pag nagigipit na kami. Pagka wala na kaming masulingan, sa iyo kami dudulog. Sa iyo kami aasa at tatawag. Ikaw ang aming Diyos na tutulong sa amin at handang kumalinga sa amin. Ito ang aming magiging paninindigan sa nalalabing panahon ng aming buhay. Alalahanin mo po ang bawat pamilya
ang bawat sambahayan. Iunat mo po ang iyong kamay sa mga may sakit, sa mga may problema, upang kami sama-sama pa makapagpuri sa iyong dakilang pangalan. Inihiling namin ang pag-asa namin ay iyong dininig. Ayun ang nilinis ang aming puso't kaluluwa. Sa ngalan ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua HaMashiach. Amen. Purihin si Yahuwah sa Espiritu Banal. Ihayag ang kanyang kabutihan sa pangalan ni Yahushua. Ang biyayang pagliligtas ng ating Panginoong Yahushua, ang pag-ibig ng Diyos na si Yahuwah, at ang patuloy na paikilakip ng Espiritu Santo, siya nawang sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Patuloy tayo na sumama sa ating Bible study at Growing Up Yahushans can be viewed via YouTube and Facebook. And let us read the book of 1 Timothy chapter 2 verses 1 down to 2. First of all, then, I urge that petitions, prayers, requests, and thanksgiving be offered to God for all people, for kings and all others who are in authority, that we may live a quiet and peaceful life with all reverence toward God and with proper conduct. Hanggang diyan po at tayo po ay natatapos na, mga kapatid. Sa puso natin ang aral ng Diyos Yahuwah at maging matatag. Pagkatyag na darating araw ng paghuhukom, o kaya siya'y tingin mga labi.